Para Franco, sa dalawang Franco. teams na to. I mean, Franco if ba? you're side of Smart Omega, Franco would be a good choice. That's a third catch para doon sa Ling, di ba? You already have the Edith and Aurora. What could possibly go wrong with the third one? Pag nakagat si Demon Kite dito, nako po. Ooh, ayan na yung Hylos pa rin. Ayan na si Oyabak. Oyabak. Pero this time, well, ito dapat yung ginawa nila game number 1. Kahit may Valentina na. But now, at least may glorious pathway dito ang Aurora. What if kumuha sila dito ng mga Florin? Para sa Aurora. They just need heal, they just need survivability. Or maybe, kung gusto mo ng panglayo sa Hylos, kuha ka Rafaela or something. Yeah. Pero I still think Minnow yung magandang choice dito for Aurora. And then maybe get a disruptive explain or something like a glue for Edward para may pang-anoy laban dito kay Claude pati na kay Hylos. Actually, Minotaur is great. A best of both worlds. It heals and it also sets. Right? Para naman kay Edward, ang dami pang pwede. You can go Paquito, Benedetta. Those really, really good picks for him. But I don't know about Arlott though. Alright, Oh! show is there. Renegade, a new hero unlocked this season. Tapos Teresa naman ang gagamitin ni Edward towards the XP lane. Classic This hero. is something that you've been wanting to see, di ba? Yung Matilda na nga lang yun natira. Yung iba, either banned or picked up na. Now Renegade, new hero unlocked. I think Andorio goes either Julian or Nolan here. Kailangan mo lang either flash farm or a hero that can actually help you set up kills with the Edith. Julian Edith makes a lot of sense, but they go for Nolan instead. Talagang comfort yung hinahanap ng Smart Omega rito. And we've seen Andorio pull off an amazing Nolan game. But it is gonna be against Renegade's Joe here. But you know, may malaking chance na madaling hulihin itong Nolan na to, especially with the follow-up coming up from the Ling. And also, you're playing a Nolan against a Teresa. So it is dangerous, but then again, ang motto ng barangay dito is kapag gumagana, gumagana. Tama. And of course, you always have to think about the layers of sets here. Maybe it'll be a lot easier para this Aurora for now. Pero you know what? There's a lot of counterpunch coming in from Omega with this lineup. I mean, at this point, yun yung kailangan nating tingnan. Smart Omega having 3 catches para doon sa Ling. You have the Aurora, Edith, and the Hylos. Meanwhile, sobrang gaslaw din kasi ng lineup ng Aurora, especially with Show as your roamer. We are about to figure out if Aurora is gonna get the sweep or Smart Omega can bring us to Game 3. Casters, it's go time. Marami tayong kailangan tingnan at kailangan alalahanin dahil sa pagpasok ng game number 2. Match point na ang Aurora. At ang pressure ay ngayon nasa Smart Omega. Kakaiba itong ating makikita, no? Assassin, Ling versus this Nolan para dito kay Andorio. Parang gustong ni Andorio dito na bumalik na. No? Tapos na ako, tinesting namin yung Fredrin. Ngayon naman balik ulit tayo sa Assassin. Oh, tsaka ano dito, maganda yung ginagawa ng Aurora by the way na natatimingan nila si Ryota. So abangan natin kung paano naman babaguhin ni Atoy R ang kanyang ruta. Yeah, and napakaganda kasi ng naging game number 1 no, para sa Aurora. Again, si Setman na itong si Renegade na ngayon ay hawak ang Cho. Actually, natuwa nga ako, napatayo ako kanina right after nung ma-pick itong Cho. Isa to sa mga specialty talaga. Kapag sinabi mong Cho, tatak talaga niya ni Renegade. Oh, parang tanda ko, experience din siya noon na Cho na yung ginagamit niya. So, alam niya yung klase ng Cho na aggressive, yung may killer instinct. Baka Renegade to. Baka Renegade Cho. Baka Renegade Cho. Again, pero siyempre, para dito naman sa Smart Omega, wait lang, si Andorra dito pumapasok din. Ito yung Jeet Kune Do and first blood kagad. Na-timingan agad dito ng Aurora. Akala yata doon ni Andorra ng moment na yun, walang ibang kasama. Si Yue, gusto sana nila poke lang muna at pilitin na mapalayo para mauna yung Aurora doon sa lane na yun. Biglang nagkagulatan no? Actually, si Chakno nagamit niya rin yung kanyang Revitalize para lang mailigtas itong si Andorio. Bilang assassin, mahirap ito kapag namatay ka agad sa early, di ba? Oo, sobrang crucial. Tsaka hindi ka pa naman na nag-level 4 na pala. Pero tingnan mo si Demon Kite is at level 5. So pag sinabing damage ng retry, mas mataas dito kay Demon Kite. May kalamangan talaga, no? Pero alam naman natin na kapag ganito may mga turtle fight, usually kapag nakalink ka, hindi ka talaga nagsisimula ng turtle. Pwera na lang siguro kung na-takedown nyo kagad yung jungle ng kabila. Pero so far, na hindi pa rin naman nagkakaroon ng malaking kalamangan dito ang Aurora, kailangan mo na lang tansyahin, lalo na nakalink sila dito. Oh, eto na naman. Maagang pokes na naman Burrito.
para sa ating mga players. So ito na yung mga moment na unang turtle pa lang pero masakit na agad sa ulo. Oo nga eh. Bawal tumibok. Bawal tumibok. Hindi, pwede naman. Okay. I mean, bawal tumibok. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Lahat ng titibok ay titibok. Lalo na nakakakaba ito ha. Yung tibok ng puso na magkabilang kupunan na ito. Ramdam natin. Pasok si Renny J. Grabe pala flicker na naman pero pinigilan doon. Pero napaganda magpasok naman para kay Edward doon sa may penalty zone. Pero si Ukir ang unang makakakuha ng kill. Si Ukir dito magiging target nila. Si Chuck tumapatakbo. Hindi na napansin yung kabayo. At dahil doon, ang naging casualty lang ay si Renny J. Pero si Yue hinahabol dito si Chuck. No! Ang kunat ng kabayo. Kala ko kaya na rin. Yue na mapatumba yun. Pero ang dami nangyari. 1-for-1 lang ang naging kabayaran at palitan doon. Andorio pinipilan flicker from Yue. Grabe na talaga. Tapang! Mainit ang dance floor. Para kay Yue na pa-flicker pa. Pero ibig sabihin nun, mahihirapan si Andorio na sumilip dito sa may turtle. Oo, nakaabang sa kanya doon si Renny J eh. Kanina pa niya tinitignan. Ayan, tinan mo. Ang lalim, bes. Si Renny J, napakalalim na dito. Ibig sabihin ito, yung confidence level ni Renny J, talagang all-time high. Oo, para sabi niya, choke ko na to eh. Choke na to eh. Baka Renny J na to eh. Oo, na-miss niya daw gamitin yung choke. So ito yung mga kailangang isipin ngayon ng Omega kung saan manggagaling ang ilang mga players ng Aurora. Nakuha ba? Nakuha! Ay, ay, ay! Oh my gosh! Anong tawag natin sa play na yun? Hindi yun likod gaming eh. Hindi eh. Basta, hindi ko na rin ma-explain eh. Pero ang galing ng instinct dito ni Doming. Para bang may ano siya dun. May mata siya dun sa may purple buff eh. Oh, parang nakita niyo ba yung pagkakakuha ng purple buff na yun? Very mindful, very classy, very demure. Ay, grabe Napagano naman lang yun. eh. Okay. Napasilip lang bigla eh. Pero wait lang sa may middle lane gagamit lang dito ng konting zone ng side ng Omega. Pero hindi naman nila ipipilit na magkaroon ng team fight. Oo, ngayon atras muna sila. Pero so far, na so good para dito sa Aurora. 1K ang kanilang gold lead. Pero pupunta nila yung top lane na pa-out na rin. Itong si Jome, nakasilip lang si Renny J. Sobrang active ni Renny J dito. And kung titingnan natin, hindi muna pumunta sa ruta si Chakno doon sa mga set. Kasi di ba nabanggit niya doon sa interview, labanan daw sila ng set. Ngayon, ang may set dito si Renny J, ang latag niya dito dance floor. Sayawan ang gusto niya. Oo nga eh. So, okay, si Renny J namataan na tumatakbo dito sa may taas. Nandun din si Yue. Grabe naman talaga yung mga book na ginagawa. Kaya naman masisira na nga dito ng Aurora. Yung Torre sa itaas. Parang walang magiging trade yung barangay. Oo nga, parang gusto ata nila din sa may bottom lane pero hindi nila alam. Ayun na, nakita na nila si Edward. Successful ang pagbasag ng Torre doon sa may bandang itaas. Smart Omega, medyo struggling pagdating doon sa mga hanapan. And dito magaling itong mga players ng Aurora. Again, ang mga veterano na rin to, may mga experience na rin internationally. And let's see kung ano gagawin. Ito na naman, okay. This time around naman, secure na ni Andorio yung kanyang purple buff. So saktong-sakto dahil magkakaroon na rin na naman na pagsiba para kay Renny J. Baka Renny J show. Pero makapag-flicker out si Uquino sa moment na yun. Ginamit na yung Frigid Glacier. Meron shoot po para kay Renny J para makatakas. Meron ding dash away para kay Doming. At walang naging casualty para dito sa ating dalawang teams. Si Chakno nagre-ready. Nagamit na ibang mga skills. Wala na yung Glorious Pathway, by the way. Oo, wala na rin penalty zone dito. At si Andorio masisecure na yung tempo sa plate mula kay Demon. Kahit at si Atoy Aray mabubuhay pa rin. Tapak muna ng Cyclone Eye. Pero sakto yung pag-responde ni Doming. Plano sana dun sa taas na basagin ni Jong. Buti na lang dumating si Doming dun. Kung nagkataon baka -1 na or napantay na dito ng Omega yung mga Torre. So it's more of Aurora siguro na being prepared dun sa mga positioning din or pwedeng gawin ng Omega. But in terms of jungles, lamang ngayon si Demon Kite na pagdating doon sa farm against Andorio. Ilang beses kasi na, kumbaga, ilang beses nagulo kasi sa purple buff to, naagawan pa kanina ni Doming. Pero dito yung rundown mula sa Smart Omega, Chakno, and ang apat na members mula sa Smart Omega ay nandun sa may bandang ibaba. Ayun naman sa itaas. Wala silang kamalay-malay. Si Doming tumatrabaho na. Oo, parang ang hirap ngayon kung ikaw yung Smart Omega. Ano bang uunahin? Magkakaroon ng teamfight o dedepensahan yung mga Torre? Kasi pag gumawa sila ng teamfight, pwedeng humabol dito players ng Aurora dito sa may bandang baba. Mundi ka na nga. Pero si Edward napakakulat at hindi na nga makakatakas pa. Pumasok na rin
si Jones sa kanyang blazing duet pero may time to blades para kay Demon Kite. So ang casualty lang is gonna be Edward at hindi makakasira ng Torre ang Omega. Grabe yung depensa na pinapamalas dito ng Aurora. Alam nila na hindi na nila maililigtas si Edward. Nag-attempt din naman si Demon Kite doon. Pero meron na namang gagawin dito ang Smart Omega. Ako hindi tumama doon yung patalon sana against Rene J. Grabe. So naka-escape dito si Rene J. Cho. Ibang klase ang galawan dito ni Rene J. Feeling ko nga na-miss nga niya, no? Na-miss niya gumamit ng mga Cho. Again, napag-uusapan natin yung Hitman and Healman eh. Ngayon, Setman siya dito at may kita natin yung flexibility no, na magkabilang roamers na pinag-uusapan natin kanina. Pero nabanggit mo yung about sa positioning eh. Di ba? Again, para sa both teams, isa to sa mga Infinix keys to victory na kailangan nilang bantayan. And so far, para sa Aurora, nagiging matagumpay ito. Effective yung kanilang pagbantay at yung mga posisyon. Kasi sabihin na natin nagbabantay pero yung mas effective para sa kanila, depende doon sa kanilang hero composition. And speaking of pagbabantay na naman, si Edward ang unang makukuha. Pero si Rene J, kamunti ka na mag-set up ng play. Pinakita lang na nandito siya. At nakikita na nga natin ginamit na yung conceal. Mahabol ba? Mukhang hindi na napag-shun po doon sa may bandang stone. And yung Lord natin kalahati na yung buhay. Si Rene J, naghahanap ng sisipahin dito. Nasipa niya si Andorio! Pero napakaganda paggamit doon. Nakuha si Job sa may likod. Ginamit na yung blazing doon. Si Dome yung makukuha niya. Demon Kite! Rene J is down. At si Andorio, double kill na. Naku, patay si Demon Kite dito. 4 na members mula sa Aurora ang tutumba. Ngayong pagkakataon ng Smart Omega na makabawi, kanina pa nila inaantay ang panahon na ito at ang panahon ng barangay, ng bagong barangay ay makikita na natin. Infinix Instant Replay. Ito yung naganap eh. Ang ganda ng sipa ni Rene J pero walang naging follow-up eh. Tsaka nakatakas pala si Atoy Aro ng moment na yun. So meron din isa pang taga-free hit nga. Tas yung passive ni Okira. Alam mo, mahirap talaga kapag yung isang Aurora ay meron pang passive eh. Yung Pride of Ice, di ba? I mean, para ang hirap eh. Kumbaga may additional way ka, ay may additional window itong si Okir na makapagbitaw ng Frigid Glacier, makapagbitaw ng mga pang-pokes niya. And alam ko nag-heal pa yun eh, di ba? Kapag na-pop yung passive niya, di ba? So more on timings talaga. Uy, wait lang. Parang napapaligiran na dito sa may bandang itaas ang habulin. Nice! Knowing! It's gonna be a shutdown para sa kanya. Pero nandun lang din naman ang mga players ng Omega. So 1-for-1 trade doon sa moment na yon. Okay, patay si Andorio doon ha. Si Doming din. Kailangan dumipensa ng Aurora pero for sure ay hindi na nila mapoprotektahan yung Torre doon sa may bandang itaas. 10-minute mark na ng laban na ito. Mahaba-haba pa naman para sa next objective which is the Lord. Pero ang ganda ng ginagawa ni Demon Kite. May tinatrabaho din siya doon sa may kabilang panig. Kailangan niya din kasi talaga ng purple buff. So dito sa ating game, so halos pantay lang din yung ating mga marksman. And for Omega, nag-aantay lang pala sila ng isang mabilis na tigidig para dito kay Chuck mo kanina at sila na ngayon lamang para sa ating game. Hindi pa nga natin nakikita yung Chuck attack eh, di ba? Wala pang Chuck attack eh. Wala pang Chuck attack eh. Mamaya pa natin ata makikita yan eh. Pero again, nakita na rin natin, natutukan din kanina itong si Okir, no, na may glowing wand kasabay nitong Blood Wings. Kaya yung extra shield kasi, yan yung maganda, no? And alam mo naman kapag wala kang pandash, wala kang pantakas, importante yan kasi mabilis lang naman mag-replenish yan eh. Parang 6 seconds pag di ka tinatamaan, balik kagad uli yung shield mo eh. Kaya siguro parang okay lang sa kanya na siya yung magsilbing bait na rin minsan sa team fight. So ngayon para sa side ng Omega, nasira na nila lahat ng mga second tier turret against Aurora and 11 minutes pa lang. Pero ganoon na agad yung kanilang nagawa against the other team. Now for Aurora naman, ang maganda doon is nakauna si Doming pala kanina sa taas. So at least yung minion wave, pwede nang paangatin anytime. Ngayon si Jackno, nakasilip din. Nag-aantay siya. Available yung kanyang glorious pathway. Pero kasi nagmamatsyag na rin itong si Andorio. Kasi alam niya na any moment pwedeng maghanap itong si Demon Kite at pumunta doon sa purple buff. Kaya ang ginagawa ni Andorio,
kapag nag-attempt naman ito si Demon Kite na umagaw ng purple, pwede niyang i-burst ng mabilisan. Oh, so tingnan natin kung sisilip ba at tinatry dito ng Aurora na securean ng purple buff si Demon Kite. Mukhang Conceal. hindi na narinig na naman natin yung conceal. Merong mga malalaking hero na tumatakbo at nakita natin si Rene J na nandito. So even the players of Aurora ay nakaabang lang din sa kung ano nga ba talagang gustong gawin ng barangay. Ang ganda, no? Nilagay nila si Domeng doon sa kabilang side, doon sa may walang Lord, na lane, no? Again, mabilis lang naman din makakabalik or makakapunta doon sa mga magiging team fight itong si Domeng. Kaya lang hanggat hindi mo kasi nakikita yung kalaban, wag na wag kang magpapakita. Yan yung isa sa mga golden rule. Pero ngayon, unahin ata ni Ato na rito, Naramdaman kung nasaan si Edward at masusungkit pa nga dito si Yuen. Ako pinipigilan na tumakas. Magkakaroon ng stun sa moment na yun. Jeet Kune Do ginamit na rin ni Rene J. Magti-TP out galing sa taas. Si Domeng, ay hindi. Itutuloy niya yung pag-clear na Mingin Wave pero hindi muna nagpakita na siya. Alam niya. Alam na din dito ng side ng Omega na nandun siya sa itaas. Alam na, kailangang pumunta ni Joe. Mapipilitan. Ito si Joe, pero si Sipa, bay! Hindi nakasipa si Rene J! Rene J is down. Tinamaan ng Spear of Destruction dito si Okira. Pero yun nga lang, delikado para pumasok dito kay Domeng. Sinisimulan ngayon ng side ng Omega yung Lord. May kita siya ni Chakto at mukhang hindi na yata ipipilit dito na side ng Aurora. Pero si Yue magkakaroon ng paggamit doon ng mga skills and Barangay Omega ang makakasecure ng Lord. Alam na nila kumbaga nakita na nila to nakita na namin nung game number 1 yung mga ganyang atake Demon Kite. Alam naman natin na isa talaga sa mga player na gumagamit ng assassin. Hindi pa uso yung mga assassin, gumagamit na ng assassin yan Kaya alam mong sobrang comfortable niya pagdating sa isang linya. Pero kasi kapag ang dami mga nakabarikada sa'yo, di ba? Yung onward, yung Earth Shatter. Ang tagal kaya ng ano yan? Ang tagal ng duration yan, di ba? Ramdam na ramdam mo yung effects pa. Kitang-kita mo na tumatalon yung hero mo. Ito, yung ating Lord ngayon, pwede nga tumalon dito sa gitna ng Aurora. Pero tinatry mag-clear na minion wave ni Demon Kite. Nakasalubong niya si Andori doon sa may baba. Okay, naalalayan nila. May kung na gagawin. Chakto dito. Naku, nakita na nga kagad. Apple Air, papasok na! Pero ginamit doon niya yung with the crown. Si Edward ay kamuti ka na. Pero si Ryota makukuha nila. Nabaliktad pa nga dito na side ng Aurora. Pero yung gitnang tore ng Aurora ay masisira na ng Omega. Okay. Guguba sila dito. Yung sakit na rin ng mga pokes mula kay Andoryu. Mabilis na pagtunaw doon sa Earth. Pero si Rene J sabi niya, hindi ako papayag. Kailangan may masipa ako. Makakasipa pa siya. Hindi! Nakasipa siya pero namatay din bigla. Oo, medyo napalalim lang din nung moment na yun. So para sa side na Omega pala sa tumuloy. Ito na naman yung Glorious Pathway. Pero hindi muna daw a-attack, sabi ni Chaka. At si Edward! Sakto! Nalandingan ng ice dito ni Okira. Oh no, nilamig bigla yung init na dala ni Edward dito sa laban na ito. Game number 1, nakita natin yung effectiveness ng isang edit mula kay Edward. Pero Smart Omega naman ang nagpapakita ngayon. Atoy R, sabi niya, hindi ako nakapaglaro ng game 1 gusto ko maglaro ngayon. O kaya pala siya lagi na yung nauuna para dito sa Omega. Ang ganda sana ng stand doon. Si Joe kamuti ka na. Pero walang tagahabol yata para sa ng Aurora. Walang flicker si Rene J. Pero Joe is gonna be down. Biglang dumating dito si Demon Kite. Si Yui makukuha na rin. Ginamit Glorious Pathway. Hindi nakasama yung mga Biebo rin ng Smart Omega. Kaya double kill na para dito kay Demon Kite. Make it a triple kill. Kung kanina nakamainyak siya, aabutin pa ba ngayon si Andoryu? Nakatatlo si Demon Kite dito pero may gusto gagawin. Andoryu with a kill. Shutdown para dito kay Andoryu. Akala ko nakangiti na yung Smiling Demon, kaya lang di niya namalayan. Meron pala pa-burst sa kanya. Grabe, mata sa mata, pangil sa pangil. Para dito sa ating dalawang junglers. At napaka-intense ng nangyayari ngayon. Akala natin si Demon Kite kanina nandito sa may bantang pwesto na to ng mapa. Pero biglang dumating doon sa may team fight ng Omega. Ramdam na ramdam Yung mga fracture play mula dito kay Andoryu, kayang-kayang tumunaw. Even Edward, hindi, kumbaga, wala nang pakialam doon sa passive Wala nang pakialam doon sa, yung passive ng isang, Teresla. Oo. Kahit yung kunat ay hindi na kinakaya, tumatagos na. So ngayon, 16 minute ng ating game. Aurora ay sobrang napababa na yung gold. Pero as long as sila ang may hawak ng gold, actually hindi na ka nagmamaster yung gold. Oo nga 16 minutes na kasi. Parang nakita natin kanina, lamang yung Omega, kahit nakasira sila ng torre, pero nagkaroon ng play. Ito na naman nakikita na natin yung kabayo. Kakaibang kalbaryo yata ito para kay Rene J. Siya na yung makikita. Nakapag-flicker out pa. Okay. Nagamit na dito yung ibang mga skills at spells
para sa Omega. At nakaabang si Domeng dun sa may baba. Maglo-lord ba dito ang Omega? Or magti-teamfight ang Aurora? Si Demon Kite lalayo lang muna niya yung Lord. And nag-react na rin dun sa may top lane. Itong si Andorio, pwedeng ang call nila dito ay Rush. Hindi makakabalik si Andorio dito. Ilalaban ba ng Smart Omega? Pasok na naman! Teamfight yata sinasabi nila penalty zone. At si Yue yung nagsarili Glory Spotlight. Demon Kite ang nakakasecure dito ng Lord. Si Andorio dadating na at stawawal na. Sinabi natin yung kabayo ay magkakaibang kalbaryo na dala. At kamuti ka na si Rene J. Ang nakuha lang dito sa Aurora ay si Edward. Napakaganda na naging call ng Aurora doon. Alam nila na hindi kasing bilis ng Ling yung pagdating ni Andorio, pero meron silang mga minions sa 4v5 to, a numbers game, lamang na lamang ang Smart Omega. Tingnan natin kung mahuhol ba to ng Aurora. Kamuti ka na ginamit yung Spear of Destruction. Si Yue gumawa na sarili niyang Glorious Pathway. At kita natin yun na ginamit na ni Jom, yung kanyang blazing turret. Si Yue nga alam ba kukuha dito ni Okera. At si Rene J, si Demon Kite, at si Domeng na lang ang natitira para dumepetsa. Ikakat nga ni Demon Kite. Ikakat dito kasi masakit na yung mga pa-pre-hit ni Domeng. Saan pupunta yung Lord? Saan Naku pupunta? po! Saan pupunta yung Lord? Atras, abante! Atras, abante! Saan na napunta yung Lord? Hinahanap natin ngayon kung saan napunta. Ginamit yung Tempest of Blades para ma-clear yung Minion Wave. Okay, sa may bandang ibaba pala siya pupunta kasi naisama nila doon sa may bandang gitna ko. Nailapag Si na rin Jom! yung Glorious Pathway. Si Jom ay pinoprotektahan. Si Demon Kite, nakakaamoy ng Ito na dugo si si Rene J. Demon Kite. Nakakaamoy ng dugo. Si Rene J nandito rin. Grabe, napayelo dito ni Okir. Si Rene J kaya nakapigilan. Doon, yung setup play sana nagagawin ng Aurora. Grabe, dami nangyayari sa laban na ito. Again, this is the star match of the evening. Actually, this week number 2. Kaya talagang mag-e-expect ka na all-out war. Bloodbath ang ating nakikita. Napaka-laki ng kalamangan ng Smart Omega in terms of kills. Pero kasi sa mga gantong klaseng sitwasyon, 18-minute mark, pagandahan na lang ng setup ito. Paganda. Si Yue nga, nagiging high-loss na rin eh. So parang bawal malito. Ayun, nakaredy na siguro yung mga yung mga Sunday ngayon, Kuya Borito. Bukas may pasok na ulit. Sabagay. Paus na naman magre-report yung mga nanonood. Kakasigaw, no? Tsaka maganda kasi, kumbaga ang habol dito ng mga audience ngayon, i-game number 3 yun na, i-game number 3. Kasi nga naman, medyo rush hour po di ba? Rush hour, Uwian ng mga family ngayon eh. Naku, 8:39 na pala. Malapit na ang last trip papunta ng Binyan. Parang ikaw yun. Anyway, lamang pa rin naman in terms of gold dito ang Aurora. Ang ganda ng bawi nila no doon sa dalawang team fight na isinet dito ng Smart Omega. Pero as long as kompleto pa rin at lamang sa minion flow ang Omega, pwede nilang samantalahin ito kasi nga bukas yung top, bukas yung mid. Mega minions yung dala niya. Kahit hindi nila pansinin niya actually, lalamang yung wave nila eh. Tsaka siguro, na lang dito, paunahan na lang din. As long as, yun nga, naaangat nila kasi pwede ulit gawin ni Domeng yung ginawa niya kanina. Kaya na-force si Andorio na umuwi. So, okay. Free hit lang. Dumating na tayo sa point na gano'n nakatapang yung mga manlalaro natin na alam nila na nandoon sa specific area na yun pero hindi nila pinipilit na magkaroon ng teamfight. Ang ganda ng flow dito mapipilitang mag-react ang Aurora and pagkakataon ito para mag-burst ng Lord. 20-minute mark, ito na yung enhanced na Lord. Ladies and gentlemen, sobrang importante para sa Smart Omega at Aurora itong Lord na ito. Si Andorio ay nandun lang sa may long bush kung sila gagawin. Chakto, okay, nagmamadali yung kabayo! Double dash! Ay! Napahaba yung highway! Highway extended! So nagamit guys yung mga ibang mga skills dito ng mga players ng Omega. Okay. Kinabahan ang MPL fans. Okay, maski ako kinakabahan na rin ako kung ano ba ang mga sunod na kaganapan dito. 4v5. Nasa may bandang itaas pa si Domeng. Any moment na ba pwede siya pumunta rito pa si Jom. Ako tinutunaw ata si Jom dito Si Rene J, bigla nakita doon. Bit na pala meron namang immortality pinatatating na ibang mga players dito sa side ng Aurora. Pero Omega, sabi nila, tara makipista. At kinahabol na nila ang mga players dito na side ng Omega. Pero Demon Kite, nandun lang sa likod. Si Ukir, meron pa yung passive. Ngayon si Andorio mamamatay. Naku po, makikipagsabay na Demon Kite pa ay makakakuha na naman ng kill. At 4 ng members mula sa Omega ang tutumba. Kailangan umuwi ni Jack Mamba. Siya na lang ang natitira. Ang taas ng the timer. 38 para dito kay Jom. Ito na yung mga TikTok timers na sinasabi natin. Double. At si Chakno lang yung nandito. Oh no. Si Kapitan Chakno, kuya lang ng Omega.
ang nandito para dumepensa. Oh no, ang taas ng timer. Kailangan salubungin ni Chuck Mamba ito. Nagamit na rin yung Glory Spotlight. Sinasalubong lang ni Chuck Mamba. Napakakunat ng kabayong ito. At meron pang catapult dito. Side na Omega, nililiko sa Ala, gitna. dinadala. Dito ka! Dito ka! Welcome ka sa barangay! Pero mawawalan dito ng Ay, hindi! Wala palang immortality! Wala. Mega kill na pa rito kay Demon May Knight. minions. Naku, hindi mo na-clear yung minion wave! Hindi pa na-clear yung iisang catapult! At unti-unti na nga sinisira Wala! yung side. Madedefensahan pa rin ni Jog! Hindi pa tapos yung laban natin! Oh, no! Dahil makaka-double kill pa nga! PJ with a shutdown! Make it a triple kill! What was happened? Anong nangyari? Wow, grabe si Chuck Mamba. Si Cap Chuck. Dinala yung catapult dun sa gitna. At talagang napuruhan yung catapult na yun. Maliit na buhay na lang ang natira. Ngayon kailangan umatras ni Remy J dito. Apat na Bumabay beses time. masalubog sa kanya. Bumabay time, Kuya Burrito. Sumipa. Si Domin nandito sa may bandang Getly. Merong mga players na side ng Omega. And the ball! At sa linggong ito, parang hindi matatapos yung ating araw na hindi tayo aabot ng game number 3. Omega naman para sa game number 2. OMG! Smart Omega extending this series to game number 3. Grabe, Wow! ang sakit sa panga. Ibang klase. 500 IQ play para kay Chuck Mamba, ladies and gentlemen. Hindi pa rin makamove on si Chuck Mamba, pero for sure hindi rin makamove on ang mga tropa natin dyan sa panel.